pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din. June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? Nag-usap kaya sila ni Jesus Cordero? Paano niya nalaman na sa June 2? With certainty, ang tinuro niya na dahilan kung bakit mahina ang showing ng kampanya ng alyansa ay dahil sa impeachment. Alam mo, Congressman Toby Chanco, you just own up to it. Oh, you just own up to it. Parang awa mo na. Nagmumukha kang tanga. Mga kababayan, meron hong chismis na although in-address naman, pero it is still a chismis nonetheless. Natatanggalin na raw si Speaker Martin Romualdez sa Kamara de Representante. Speakership up for grabs. Benitez, Barba, and Chanco reportedly circling Romualdez's throne. Uy, Game of Thrones na guys. Sabi, a potential power shift is brewing in the House of Representatives following the 2025 midterm elections, with the speakership of House Speaker Martin Romualdez reportedly up for grabs amid mounting political intrigue and internal unrest. Rumors have intensified that Romualdez may be unseated over lingering controversies during his term, chief of all among them the alleged mishandling of the 2025 national budget. Sources say the challenge to his leadership could come to a head when the 20th Congress opens in July. Hindi ako magtataka dyan kasi lagi naman may ganyang challenge. Actually, mga kababayan, normal naman yan sa sa tuwing magkakaroon ng eleksyon. May mga intriga talaga na magkakaroon ng palitan, ganyan-ganyan, etc. etc. So, hindi na ko yan nakakagulat kung merong ganitong balita. Yun lang mga kababayan, medyo mahirap yata maging totoo to, lalo na kasi mga kababayan kung hawak mo yung majority. 'Di ba? Ilan ang lakas EMD? 100 plus sa Kamara. So, parang hirap yata gawin nun, no? Mahirap mag-unseat pag ganun. Tapos syempre, meron pa yung mga sympathetic din sa cause ng lakas CMD tulad ng NPC. Oo, na si NPC, ang kanilang chairman ay si Tito Soto, if I'm not mistaken. Yun yung second biggest si NPC. Ang biggest is si lakas CMD. Ang second biggest ay si NPC. So, mahihirapan sila dyan kung gusto nilang i-implement ngayon yan. Medyo mahihirapan sila. Pero mga kababayan, nakakatawa lang kasi parang may katotohanan ito. Kung hindi man yung mapapalitan, mga kababayan, parang may katotohanan na baka si Toby Chanco ang bumibira. Kasi mga kababayan, meron kasi interview si Toby Chanco. Nakakatawa to itong interview niya na to. Nakakatawa kasi parang ang sinisisi ni Toby Chanco, mga kababayan, ay si Martin Romualdez. Kung bakit natalo yung majority ng alyansa. Oo. Ang weird talaga nitong interview na to. Kasi alam nyo kasi sa akin mga kababayan, simple lang naman yan Kung campaign manager ka, angkinin mo lahat. Di ba? The success and the failure of your efforts, sa'yo yun. Ikaw yung campaign manager Walang yun. Wala ka ibang sisisihin kundi sarili mo. Pero dito sa interview na to mga kababayan, ang dating is pinilit daw kasi ng Kamara yung impeachment kaya natalo yung alyansa. Doon sa Cebuano speaking areas, so hindi lang sa Mindanao, talagang nagkaroon ng resistance, no? And we saw that, no? Starting doon sa impeachment. So, for example, we had a survey, October to, no? Right after filing, ang pasok sa alyansa noon sa Mindanao. 9 ang pasok sa alyansa noon. Actually, 10. Statistically tied yung isa, no? And then, right after the impeachment, hindi pa pasok dito yung data ng pagdala sa Hague. Ang natira na lang doon sa Mindanao is 3, 4. So from 10 naging 4. Wala pa dyan yung Hague. Impeachment pa lang yan. At makikita mo yung 4 namin napunta sa 9, 10, 11, 12. So ibig sabihin, yung 1 to 8
puro, puro PDP. After the Hague, talagang na problema na tayo, no? Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, yung impeachment kasi was beyond our control. Impeachment? Pwede What namang do you mean? hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So, ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. Wait. Kalma, wait. Balikan nga natin sinabi ni Toby Chanko, wait. It was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? How'd you know? Kasi mga kababayan, hindi naman natin nalaman na June 2 pag-uusapan yan. Kasi wala namang final eh. Wala namang final eh, until the following day na. Oo. Kasi doon lang sinabi ni Chis Escudero na naka-break sila, so itatakil na yan, June 2 na lang. Nag-usap kaya sila ni Chis Escudero? Paano niya nalaman na sa June 2? With certainty ang tinuro niya na dahilan kung bakit mahina ang showing ng kampanya ng alyansa ay dahil sa impeachment. Bakit daw nagpinilit yung impeachment? Kasi kailangan daw para ma-release yung conditional ayuda. Yung AIX, TUPAD, tsaka AKAP. Ha? Sorry hindi ko kasi nakikita ano yung connecta nilang lahat. Baka gusto niyang sabihin, ito yung dating sa akin ito yung dating sa akin. Dahil pumirma yung 250 congressmen sa impeachment, kailangan ngayon bayaran sila? O kailangan ngayon ilabas yung mga budget nila? Mga kababayan, hindi naman pupunta sa congressman yung budget ng conditional release ng AKAP. Pupunta yun sa DSWD. So anong pakinabang ng mga kongresista doon kung ipilit nila yun? Alam mo, Congressman Toby Chanko, you just own up to it. Oh, you just own up to it. Parang awa mo na. Nagmumukha kang tanga. Alam niyo mga babayan, ang weird lang nung dating sa akin nung logic kasi. Talon-talon kasi yung logic. Ang labo nun, men. Alam niyo kung bakit siya malabo? During the election period, bawal mamigay ng ayuda. Di ba nag-request nga ang COMELEC hanggang doon nga sa 20 pesos na bigas, hindi pinapamigay. Yun nga yung disqualification na ifinail kay Vico Soto laban kay Vico Soto. Dahil doon namimigay siya ng ayuda during election period. Mga kababayan, kung totoo yung sinasabi ni Toby Chanko na yung impeachment affected the elections, ba't yung mga pumirma sa impeachment, nakabalik? Hindi impeachment ang problema. Hindi rin yung budget ang problema. Ang problema si Toby Chanko. Alam nyo mga kababayan, seriously, I mean, and this is an honest to goodness evaluation. Nung una kasi, yung alyansa is really going strong. Malakas yung dating ng alyansa. Alam nyo kung bakit? Kasi lumalaban sila sa issues. Tapos, habang tumatagal, nagda-die down yung gigil. Hanggang sa hindi na sila pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na, take note ang pinag-uusapan na lahat ng sinasabi ni Sara Duterte patungkol kay PBBM. Masyado ko yung ancient mag-isip, ang bagal nyo gumalaw. Bago kayo nakagalaw, nakamove on sa next na bira si Sara. Ang weak kasi ng kampanya mo, Toby Chanko. Dapat tumuto kayo ng kampanya sa Mindanao. Malakas na kayo sa Luzon